Nagsimula ang kwento noong taong 1172 sa panahong ang hilagang kanlurang bahagi ng Tsina ay kilala pa bilang Tangut Kingdom. Sa malalawak na kapatagan nito, naninirahan ang iba't ibang tribong Mongol. Bawat isa ay pinamumunuan ng sarili nilang Han. Dahil sa walang katapusang agawan sa kapangyarihan, palaging nagkakaroon ng digmaan, alitan, at pagdanak ng dugo sa pagitan ng mga tribo. Walang iisang pinunong sinusunod ang mga Mongol, kaya lalong lumalala ang kaguluhan. Marami ang naniniwalang kailangan nila ng isang makapangyarihang Khan na kayang pag-isahin ng lahat. Isa sa mga pinunong ito si Yesugay, ang Khan ng isang maliit na tribo sa kanlurang rehiyon. Isang araw, isinama niya ang 9 na taong gulang niyang anak na si Temujin sa paglalakbay upang humanap ng mapapangasawa nito. Habang nagpapahinga sila sa kampo ng isang kaibigang tribo, inaalagaan ni Temujin ang kanyang kabayo nang lapitan siya ng isang batang babae na nagngangalang Bort. Matapang nitong tinanong ang kanyang pangalan. Nang malaman ni Bort na naghahanap si Temujin ng mapapangasawa, agad nitong sinabi na siya ang nararapat nitong piliin. Plano sana ni Yesugay na kumuha ng magiging manugang mula sa mas makapangyarihang tribo upang magkaroon ng matibay na alyansa. Ngunit sa matinding pakiusap ng kanyang anak, pumayag siyang si Temujin mismo ang pumili. Bago siya pumili, pinayuhan muna siyang humanap ng babaeng may matitibay na binti dahil ayon sa kanilang paniniwala, ang ganoong babae ang magiging mabuting asawa. Sinunod iyon ni Temujin at pinili si Bort. Agad na isinagawa ang kanilang kasunduan sa kasal, ngunit kailangan pa nilang maghintay ng 5 taon bago sila tunay na magsama bilang mag-asawa. Bago umalis, iniabot ni Temujin kay Bort ang isang kwintas bilang alaala at nangakong babalikan siya. Habang pauwi, huminto muna ang grupo ni Yesugay malapit sa isang himpilan. Napansin nilang naroon din ang pinuno ng isang kalabang tribo kasama ang kanyang mga tauhan. Bilang pagpapakita ng kapayapaan, nagpadala ang kalabang Khan ang isang mangkok ng gatas. Bilang tugon, nagpadala rin si Yesugay ng inumin. Nagbabala ang kanang kamay ni Yesugay na ipatikim muna sa isang alipin ng gatas dahil hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga kaaway. Ngunit ayaw ni Yesugay na masira ang pagkakataong magkaroon ng kapayapaan dahil lamang sa pagdududa. Kaya ininom niya ang buong mangkok at ganun din ang kabilang Khan. Makalipas ang ilang minuto ng kanilang paglalakbay, biglang sumikip ang dibdib ni Yesugay. Nahulog siya mula sa kabayo at tuluyang namatay. Doon nila napagtanto na nilason pala siya ng kalabang tribo at sinamantala ang kanyang kabutihan. Labis ang pagdadalamhati ni Temujin, ngunit wala man lang pakialam ang karamihan sa mga tauhan ng kanyang ama. Sa kanilang kaugalian, ang sinusunod lamang ay ang pinakamalakas. Dahil wala na ang kanilang pinuno, mas inisip nilang humanap ng bagong Khan kaysa ipaghiganti si Yesugay. Sa libing ni Yesugay, inangkin ng kanyang kanang kamay na si Targutai ang lahat ng kanyang mga ari-arian, mga baka, kabayo, at tahanan. Galit na isinumpa siya ng ina ni Temujin at sinabi nitong balang araw ay papatayin siya ng kanyang anak. Naisip ni Targutai na maaaring magkatotoo ang sumpang iyon, kaya nagpasya siyang unahan na si Temujin at sinabi nitong balang araw ay papatayin siya ng kanyang anak. Naisip ni Targutai na maaaring magkatotoo ang sumpang iyon. Hindi pa ito maabot sa itinakdang sukatan ng kanilang batas. Ayon sa tradisyon ng mga Mongol, hindi maaring patayin ang isang batang hindi pa umaabot sa taas na iyon. Dahil dito, nakaligtas si Temujin. Gayunman, nagbanta si Targutai na babalik siya sa susunod na taglamig kapag sapat na ang itinangkad ng bata upang maaari na itong patayin. Lumipas ang mga buwan at dumating ang taglamig. Alam ni Temujin na wala na siyang ligtas na mapagtataguan dahil tiyak na pabalik si Targutai upang tuparin ang kanyang banta. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol kay Tengri, ang Diyos na nagbibigay ng gabay sa oras ng matinding pangangailangan. Dahil dito nagtungo siya sa banal na bundok upang manalangin. Ngunit habang tinatahak ang daan, nadulas siya at nahulog sa isang nagyelong lawa. Halos mawalan siya ng buhay kung hindi siya nakita ng isang batang kaedad niya na nagngangalang Jamukha. Tinulungan siya nito kasama ang nakababatang kapatid at dinala sa kanilang tahanan, kung saan siya pinakain at inalagaan. Labis ang pasasalamat ni Temujin sa magkapatid. Bilang tanda ng walang hanggang pagkakaibigan, inalok niya si Jamukha na maging kapatid sa dugo.
Pinaghalo nila ang kanilang dugo sa isang mangkok ng gatas at sabay itong ininom bilang sumpaan ng katapatan. Kinabukasan, dumating si Targutai kasama ang kanyang mga tauhan habang patuloy na hinahanap si Temujin. Hindi nagtagal ay nahuli rin nila ang bata at ibinalik sa kanilang kampo. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kanyang taas ayon sa batas ng kanilang tribo. Sa halip na patayin, ikinulong muna siya hanggang sa siya ay lumaki. Sa mga nagbabantay sa kanya, ikinulong muna siya hanggang sa siya ay lumaki. May isang matandang lalaki na lihim na naaawa kay Temujin. Araw-araw niya itong pinapakain at ginagamot ang mga sugat nito. Ilang araw ang lumipas at muli nilang sinukat ang kanyang taas. Ngunit wala pa ring pagbabago. Isang malakas na ulan ang biglang bumuhos. Habang abala ang lahat sa paghahanap ng masisilungan, sinamantala ng matanda ang pagkakataon upang pakawalan si Temujin. Agad siyang tumakbo palayo kahit nakasuot pa rin sa kanyang leeg ang mabigat na kahoy na panggapos. Tinungo niya ang banal na bundok at taimtim na nanalangin kay Tengri. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang puting lobo ang nakatayo malapit sa banal na bantayog. Makalipas lamang ang ilang sandali, kusang nabasag ang kahoy na nakagapos sa kanyang leeg. Muli siyang nakaligtas. Lumipas ang maraming taon. Pagsapit ng 1186, isa ng ganap na binata si Temujin. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil si Targutai sa paghahanap sa kanya. Sa wakas ay muli siyang nahuli at muling ikinulong gamit ang kahoy na panggapos. Ngayon ay sapat na ang kanyang taas upang maaari na siyang patayin. Ayon sa batas ng kanilang tribo, nais ni Targutai na makita siyang lumuhod at magmakaawa. Ngunit nanatiling matatag si Temujin. Hindi siya yumuko ni isang beses. Dahil dito, nagpasya si Targutai na wag muna siyang patayin. Sa halip, dahan-dahan niya itong pinahirapan araw-araw. Maging sa pagkakataong ito, ang matandang lalaki na minsang tumulong sa kanya, noon ang patuloy pa ring nagbibigay ng pagkain. Nakiusap ang matanda na kung sakaling makalaya si Temujin at balikan ang mga taong nagpahirap sa kanya, sana ay iligtas nito ang kanyang buhay. Isang gabi, dumating si Targutai upang muli siyang kutyain habang wala ang ibang tauhan. Sinamantala ni Temujin ang pagkakataon. Bigla niyang sinungaban ang kalaban at paulit-ulit na hinampas gamit ang mabigat na kahoy na panggapos hanggang sa tuluyang mapatay ito. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumakas mula sa kampo at muling nakaligtas. Ngayong malaya na siya, balak na niyang bawiin ang kanyang tribo at angkinin ang pagiging Khan. Ngunit bago iyon, may isang pangakong kailangan muna niyang tuparin. Tinungo niya ang tribo ng kanyang magiging biyenan upang sunduin si Bort, na 5 taon nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Lumaki na si Bort at naging isang matapang at magandang babae. Inamin nitong hindi siya nawalan ng pag-asa at buong panahong hinihintay ang pangakong binitiwan ni Temujin. Noong sila ay mga bata pa, bilang handog sa kanilang pagsasama, binigyan siya ng pamilya ni Bort ng isang mamahaling balabal. Magkasama silang umuwi sa ina at kapatid ni Temujin. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, masaya silang sinalubong ng kanyang pamilya. Sa loob ng sumunod na buwan, namuhay silang payapa at masayang mag-asawa. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni Temujin at Bort. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katahimikan. Isang araw, biglang sinalakay ng tribong Merkit ang kanilang kampo. Noon pa man ay may matagal ng alitan ang dalawang panig. Ang ama ni Temujin ang dating dumukot sa kanyang ina mula sa pinuno ng Merkit. Kaya matagal nang naghihintay ng paghihiganti ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, si Bort naman ang kanilang target. Sinubukan ng mag-asawa na makatakas, ngunit tinamaan ng palaso si Temujin. Habang sugatan siyang bumagsak sa lupa, dinukot si Bort at dinala upang maging asawa ng pinuno ng kalabang tribo. Naglakbay si Temujin upang hanapin ang kanyang kapatid sa dugo na si Jamukha. Pagdating niya roon, hindi na ang batang nakilala niya noon ang kanyang nadatnan. Isa na itong makapangyarihang Khan na namumuno sa isang malaking tribo. Nang marinig ni Jamukha ang nangyari kay Bort, agad siyang nangakong tutulong. Ngunit kailangan munang maghintay ng 1 taon dahil abala pa siya sa isang mahalagang kampanya. Mabilis na lumipas ang panahon. Pagkaraan ng 1 taon, pinagsama ni Temujin at Jamukha ang kanilang mga mandirigma at sabay nilang sinalakay ang tribong Merkit. Matindi ang naging labanan. Isa-isang bumagsak ang mga mandirigma ng Merkit habang sinasalakay rin ng mga Mongol ang kanilang kampo.
Sa paghahanap kay Bort, natagpuan siya ni Temujin sa loob ng isang kubo. Siya ay buntis at may isang lalaking patay na nakahandusay sa kanyang tabi, palatandaang ipinaglaban niya ang sarili hanggang sa huli. Hindi nag-atubili si Temujin. Tinanggap niya si Bort at ipinahayag na ang batang dinadala nito ituturing niyang sarili niyang anak. Kinagabihan, nagdiwang ang buong hukbo matapos ang kanilang tagumpay. Habang hinahati ang mga nakuhang baka at iba pang ari-arian, ibang uri ng pamumuno ang ipinakita ni Temujin. Sa halip na ang kinin ang lahat ng yaman, 10% lamang ang itinabi niya para sa sarili at ipinamahagi ang natitirang bahagi sa kanyang mga mandirigma. Hindi lamang iyon, ang mga pamilya ng mga mandirigmang nasawi sa labanan ay binigyan pa niya ng mas malaking bahagi bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo. Namangha ang ilan sa mga tauhan ni Jamukha sa kanyang pagiging makatarungan. Dahil malaya ang bawat Mongol na pumili ng Han na nais nilang sundan, may ilang mandirigma ang kusang lumipat sa panig ni Temujin. Hindi sila napigilan ni Jamukha, ngunit ramdam niyang unti-unti nang nababawasan ang kanyang impluensya. Hindi nagtagal, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling sumira sa kanilang pagkakaibigan. Nahuli ng mga tauhan ni Temujin ang isang lalaking nagtatangkang magnakaw ng kanilang mga kabayo. Sa gitna ng habulan, napatay nila ito. Labis ang kanilang pagkabigla nang malaman nilang ang magnanakaw ay ang nakababatang kapatid mismo ni Jamukha. Mula noon, napuno ng galit ang puso ni Jamukha. Nakalimutan niya ang kanilang sumpahan bilang magkapatid sa dugo at nangakong pababagsakin si Temujin. Nakipag-alyansa siya sa iba pang mga tribo at bumuo ng napakalaking hukbo nang sumiklab ang digmaan. Alam ni Temujin na mas kaunti ang kanyang mga mandirigma. Sa kabila nito, inutusan muna niyang ilikas ang mga babae at bata bago inihanda ang kanyang mga tauhan sa matinding laban. Matapang silang lumaban at maraming kalaban ang kanilang naibagsak. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang napakalaking hukbo ni Jamukha. Nahuli si Temujin ng buhay. Habang nakatayo sa kanyang harapan, tinawag pa rin siya ni Jamukha na kapatid at hinimok siyang lumuhod upang humingi ng awa. Ngunit gaya ng dati, tumanggi si Temujin na isuko ang kanyang dangal. Ayaw siyang patayin ni Jamukha habang nananatili pa rin ang kanyang katatagan. Kaya sa halip, ginawa niya itong alipin at ipinagbili sa mga mangangalakal. Kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, pinalakad si Temujin sa malawak na disyerto patungo sa isang lungsod na nasa ilalim ng pamamahala ng Tangut Kingdom. Pagdating doon, isinama sila sa pamilihan ng mga alipin kung saan maaaring piliin at bilhin ng sinuman. Isang mataas na opisyal ng kaharian ang nagpakita ng interes kay Temujin. Ngunit ang mongheng tagapayo nito ay agad na nakaramdam ng kakaiba. Sa unang tingin pa lamang, naniwala siyang ang lalaking ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanilang makapangyarihang kaharian. Hindi siya pinaniwalaan ng opisyal at binili pa rin si Temujin. Mula noon, ikinulong siya sa isang malaking hawla at ipinakita sa mga tao na parang isang pambihirang nilalang na maaaring pagtawanan. Araw-araw siyang dinadalaw ng monghe. Humingi ito ng tawad at nakipagkasundo kay Temujin. Kapag dumating ang araw na maging makapangyarihan siya, hiling lamang ng monghe na hugad niyang sirain ang kanilang monasteryo. Bilang kapalit, nangako ang monghe na hahanapin niya si Bort. Tinupad ng monghe ang kanyang pangako at naglakbay sa malawak na disyerto upang hanapin si Bort. Ilang araw siyang naghanap, ngunit dahil sa matinding init at pagod, nawalan siya ng malay at bumagsak sa gitna ng ilang. Nagkataong napadaan si Bort at nakita ang matanda. Habang inaalagaan niya ito, napansin niya ang kwintas na suot nito, ang mismong kwintas na ibinigay noon ni Temujin bilang alaala. Agad niyang naisip na buhay pa ang kanyang asawa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagtungo sa lungsod kung saan nakakulong si Temujin. Madali niya itong natagpuan dahil nakapiit ito sa isang malaking hawla at ipinapakita sa publiko na parang isang kakaibang hayop. Kinagabihan, lihim na sinuhulan ni Bort ang isa sa mga bantay upang palayain si Temujin. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, muling nagkita ang mag-asawa. Labis ang pagkagulat ni Temujin nang makita kung gaano nakalaki ang kanyang anak. Mas lalo pa siyang namangha nang makita ang isa pang batang babae na kasama ni Bort. Ipinaliwanag ni Bort na napilitan siyang sumama sa ibang lalaki upang mabuhay at mapakain ang kanyang mga anak habang wala si Temujin. Sa halip na magalit,
Lalo pang hinangaan ni Temujin ang katatagan ng kanyang asawa. Yinakap niya ang maliit na bata at buong pusong sinabi na anak niya rin ito. Magkakasama silang apat na bumalik sa kanilang tahanan sa Kapatagan. Sa loob ng isang buwan, namuhay silang payapa. Masayang nakikipaglaro si Temujin sa kanyang mga anak at sinulit ang bawat sandaling kasama ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw, habang nag-uusap sila, may sinabi si Bort na tumatak ng husto sa isip ni Temujin. Ayon sa kanya, iisa lamang ang nakagawi ang buhay ng mga Mongol: pagnanakaw, pandarambong at walang katapusang pagpatay. Maikli lamang ang kanyang sinabi, ngunit sapat iyon upang baguhin ang pananaw ni Temujin. Napagtanto niyang hindi matatapos ang karahasan hanggat magkakanya-kanya ang mga tribo. Dahil dito, gumawa siya ng isang napakalaking pasya. Iniwan niya ang kanyang pamilya upang pag-isahin ang lahat ng tribong Mongol at magtatag ng isang kahariang may malinaw na batas. Kahit pa mangahulugan iyon ng pakikipagdigma sa sinumang hahadlang sa kanya, naglatag siya ng 3 pangunahing alituntunin para sa kanyang mga tagasunod. Huwag kailanman pumatay ng babae at bata. Lumaban hanggang sa huling hininga laban sa kaaway. Huwag kailanman ipagkanulo ang sariling han. Lumipas ang ilang taon. Pagsapit ng 1,196, unti-unti nang naisakatuparan ni Temujin ang kanyang layunin. Marami ng tribo ang kusang sumama sa kanya at lumaki ang kanyang hukbo ng higit kaysa dati. Ngunit may isa pa ring hadlang sa kanyang pangarap na pag-isahin ang lahat ng Mongol. Ang dating kapatid niya sa dugo na si Jamukha, na ngayon ay may sarili ring napakalaking hukbo. Dumating ang araw ng kanilang huling paghaharap. Nagharap ang 2 dating magkapatid sa isang malawak na kapatagan. Bawat isa ay handang ibuwis ang lahat para sa kinabukasan ng kanilang mga nasasakupan. Nagsimula ang pinakamalaking labanan sa pagitan ng hukbo ni Temujin at ng puwersa ni Jamukha. Hindi nag-aksaya ng oras si Jamukha at agad niyang inutusan ang unang hanay ng kanyang mga mandirigma na sumugod. Ngunit iba ang naging paghahanda ni Temujin. Bago pa man magsimula ang digmaan, pinag-aralan na niya ang bawat galaw ng kalaban at maingat na inihanda ang kanyang estratehiya. Samantala, umaasa lamang si Jamukha sa biglaang pagpapasya habang nasa gitna ng labanan. Dahil dito, isa-isang bumagsak ang kanyang mga mandirigma. Matapos ang mahabang oras ng madugong bakbakan, tuluyang nagwagi ang hukbo ni Temujin. Nahuli ang mga natitirang mandirigma ng kalaban, kabilang si Jamukha. Sa halip na ipapatay ang mga bihag, inalok sila ni Temujin na sumama sa kanyang hukbo bilang mga malalayang mandirigma. Dahil sa ipinakita niyang awa at katarungan, marami sa kanila ang kusang nanumpa ng katapatan sa kanilang bagong han. Samantala, ang matandang lalaki na minsang tumulong kay Temujin na makatakas noong bata pa siya ay ginawa niyang pangunahing tagapayo bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita nito noon. Ngayon, iisa na lamang ang natitirang usapin, ang kapalaran ni Jamukha. Tahimik na nag-usap ang 2 dating magkapatid sa dugo at binalikan ang kanilang pinagsamahan mula pagkabata. Buong pagmamalaking sinabi ni Jamukha na kung siya ang nagwagi, hindi siya magdadalawang isip na patayin ang kanyang pinakamalaking kaaway. Ngunit ipinakita ni Temujin na magkaiba ang kanilang paniniwala. Sa halip na maghiganti, pinatawad niya si Jamukha at hinayaan itong umalis ng malaya bilang paggalang sa kanilang naging samahan at sa lahat ng pinagdaanan nila. Pagkaraan ng lahat ng digmaan, muling nakapiling ni Temujin si Bort at ang kanilang 2 anak. Sa wakas ay nagsama-sama silang muli bilang isang pamilya. Sa pagtatapos ng kwento, isinalaysay na noong 1206, kinilala si Temujin bilang nag-iisang pinuno ng lahat ng tribong Mongol at binigyan ng pangalang Genghis Khan. Tinupad niya ang kanyang pangakong pabagsakin ang Tangut Dynasty at muling itinayo ang kaharian. Gayunpaman, hindi niya giniba ang monasteryo bilang paggalang sa kahilingan ng mongheng tumulong sa kanya noon. Sa mga sumunod na taon, naitatag niya ang Imperyong Mongol na naging pinakamalawak na magkakadugtong na imperyo sa kasaysayan ng mundo. Mula sa isang batang halos mapatay ng sarili niyang mga kababayan, naging isa siyang alamat na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Kung mapanood mo hanggang dulo, paki-like naman at subscribe na rin para ganahan tayong magawa pa ng movie recap. Maraming salamat!